Si Pharma ay isang nalulumbay at labis na nagtatrabahong doktor na nag-coach con ice gate sa isang mundo ng pantasya, na nagbigay sa kanya ng mahiwagang kakayahan na ginamit niya upang pagalingin ang isang grupo ng mga tao habang lumilikha ng isang harem ng mga makapal na babae. Pagkatapos mamatay dahil sa labis na trabaho, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang magandang babaeng may kulay rosas na buhok na malamang ay hindi magiging isa pang Sakura. Tinawag niya siyang Master Pharma, na nagpaupo sa kanya para lang maramdaman ang isang sakit ng ulo na parang natutunaw ang utak, na nagpaiyak sa kanya na huwag gumalaw dahil kakalampas lang siya ng kidlat. Nang sinubukan niyang magsalita, boses bata ang lumabas, hindi ang boses ng isang nalulumbay at pagod na nasa hustong gulang na dapat siya, at doon niya napagtanto ang kakaibang nangyayari. Napansin niya ang kanyang maliliit na braso, umaasang iyon lang ang lumiliit at kahit nahulog nang tumayo siya. Pero nagpupumilit pa rin siyang makarating sa bintana, na nagpapatunay sa isang mundo ng pantasya na nagbukas sa kanya ng mas malawak kaysa sa aking ex noong Black Friday. Hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang mukha sa salamin at namangha habang nagtataka ang kanyang yaya kung nasunog ng kidlat ang kanyang utak. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino si Pharma at sinabi niyang ang pangalan nito ay Pharma de Medicis. Nagtaka siya kung bakit parang pangalan ng lokal na kemista ang kanyang pangalan at napagtanto rin na malamang namatay siya sa sobrang trabaho. Nang makitang tila walang alam siya, nagpasya siyang muling magpakilala bilang Charlotte o Lot dahil iyon ang kanyang king. Pagkatapos ay hiniling niya na alisin ang mga bendahe, kaya nagmadali siyang umalis upang maghanda. Nakakagulat, ang kanyang huling mga sulat ay nasa braso pa rin niya at sa ilang kadahilanan ay natanggal ng kuskusin niya ito. Hindi, seryoso, ano ba ang punto? Habang nililinas ang kanyang katawan, napansin ni Lot ang isang marka sa kanyang braso at nagulat siya nang ipinakita niya na ito ang banal na marka ng Panic Theos. Sinubukan niyang ipaliwanag na nabuo ito dahil sa kidlat, pero nagsimulang manalangin at magpasalamat ang mga hamak kay Panic Theos. Akala niya ay ang Diyos ng kaguluhan at takot ang tinutukoy niya, pero nagalit siya sa kanya at sinabing ang Panic Theos ay Diyos ng medisina. Sa puntong iyon, nagpasya siyang hayaan siyang magpaliwanag ng ilang pangunahing kaalaman sa kanya sa paligid ng bahay, tulad ng kung paanong ang kanyang pamilya ay isang dakilang marangal na pamilya na palaging naging parmasyutiko ng hari. Sinabi pa niya na ang kanyang ama ay isang arsobispo at pangulo ng imperial na paaralan ng parmasya na nakita niyang kamangha-mangha. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ng kanyang ama, asawa, at nakababatang kapatid na si Blanche, gayon din ang larawan ni Master Pal, ang kanyang nakatatandang kapatid na nasa ibang bansa nag-aaral ng medisina. Idinagdag niya na siya at ang kanyang kapatid ay dapat na mga piling tao ng parmasya at ng mga banal na sining, na kanyang ipinagpatuloy na ipinaliwanag ng may pananabik bilang mga himalang nagawa sa pamamagitan ng mahika. Nang makita ang pagkalito niya sa pagbanggit ng mahika, tiningnan niya ito na halatang takot na takot habang umaasa siyang hindi niya nakalimutan ang lahat ng natutunan niya sa buong buhay niya. Sinabi niya na kaya niyang gumamit ng mga banal na sining ng tubig, kaya tinanong niya kung ano ang mangyayari kung sakaling makalimutan niya talaga, na sinagot niya na hindi siya makikilala bilang marangal at malamang na itatapon na parang basura. Mamaya sa kanyang silid, ang takot na mawala ng tirahan ang nagtulak sa kanya na mag-isip ng mga paraan kung paano maibabalik ang kanyang mga banal na sining. Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming malabong tagubilin, nakakuha siya ng malinaw na larawan ng komposisyon ng tubig, na nagdulot ng pagningning ng kanyang buhay bago sumulpat ang isang spiral ng tubig mula sa kanyang dalawang kamay. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang magpanik dahil hindi niya mapahinto ito, kaya tumakbo siya sa bintana at naging parang isang malaking kabayo. Nang sa wakas ay napahinto niya ito, tumawag si Lot mula sa hardin at sinabing nabasa niya siya. Gayunpaman, sinabi niyang nakakapresko ang tubig nito at napakaganda ng pakiramdam, ngunit sinubukan niyang huwag magpadala sa kanyang tila naiisip. Nang makabalik sa loob, nagtataka siya kung gaano kaganda ang paggawa ng mga bagay-bagay, kaya sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang elemento na nagtagumpay, ngunit hindi niya kayang gumawa ng mga pinaghalong bagay. Natutunan din niya na ang kanyang kaliwang kamay ay kayang lumikha ng mga sangkap habang ang kanyang kanang kamay naman ay kayang mag-alis ng mga ito. Nang marinig niya si Lot sa pinto, inalis niya ang lahat ng kanyang ginawa bago siya pumasok, tuwang-tuwa dahil naaalala niya ang kanyang mga banal na sining.
Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kaalaman nito sa gamot at sinabing kailangan nitong maging labis na maingat dahil palaging nagbibigay ng biglaang pagsusulit ang Panginoon tuwing oras ng pagkain. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang silid-aklatan kung saan napakaraming libro na naisalo na niya, ngunit habang binabasa niya ang mga ito, napagtanto niyang naglalaman ang mga ito ng kaalaman ng tao sa medisina mula pa noong mga nakaraang siglo. Sa wakas ay oras na para sa hapunan, at naglakad siya patungo sa mesa habang batid ang kanyang pamilya. Nang makaupo na, nagpalitan ang lahat sa pagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan, pagkatapos ay nagpatuloy sila na parang normal na pamilyang may kapangyarihan. Habang nagpapatuloy sila, tinanong ng kanyang ama kung paano ginagawa ang joyride bomb na ginagamit sa paggamot sa kanya, kaya sinimulan niyang iliste ng detalyado ang mga sangkap hanggang sa proseso ng napakatumpak. Mukhang natuwa ang tatay niya at sinabing natutuwa siya na hindi siya ginawang mas bobo ng kidlat. Pagkatapos ay inihayag niya na magpapatuloy siya sa pagtuturo kay Eleanor kinabukasan. Sa kasamaang palad, agad naramdaman ng matandang si Aqua ang kanyang 30 taong gulang na lamalang enerhiya sa isang sulyap lamang. Sinabi niyang hindi na siya kaibig-ibig, pero mas nag-aalala siya kung paano siya maaaring maging may kapansanan sa paningin at sa pag-iisip. Sabi niya, karaniwan siyang tinatawag na Lance, dahil siya ang personal tutor nito, at dahil hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na ang pagtama ng kidlat ay nagiging magulo ang kanyang mga alaala. Mabilis niyang tinanong kung naaalala niya ang kanyang mga banal na sining, na sinagot niya ng oo, kaya nagpasya siyang laktawan ang pharmacology at repasuin ang mga pangunahing kaalaman sa mga banal na sining. Sinabi niya na bawat aristokrata ay may tagapagbantay na Diyos at isang banal na sining. Para sa kanyang ama at kapatid, ito ay Panic-Theos, habang sa kanya naman ay Hydra-Theos. Gaya ng dati, palaging may 5 katangian ng mga banal na sining na lalong nahahati sa positibo at negatibo. Napansin niya na ang isang katangian ay tinatawag na wala, kaya ipinaliwanag niya na ang wala ay nangangahulugang hindi karaniwang mga katangian, ngunit sinabi niyang hindi na ito nakita sa loob ng mahigit 300 taon. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong katangian ang makakalikha ng anumang sangkap at sinabi niya na sinumang makakagawa ng gayong bagay ay alinman sa Diyos o halimaw. Hindi siya maaaring magpanik ng matagal dahil nagtungo sila sa isang lugar para magsanay, at doon siya pinagalitan dahil hindi niya dala ang kanyang wand pagdating. Kailangan niyang ipaliwanag na ang mga wand ay nakakatulong sa pagpapalakas at pagkontrol sa mga banal na sining at doon niya naalala ang patpat na pinagkamalan niyang swapper sa kanyang silid. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang malaking simenea, susdogmem. Hiniling niya sa kanya na maglunsad ng sibat o tubig, pero tila nakalimutan na niya kung paano, kaya nagpakita siya ng demonstrasyon at sumigaw ng pangalan ng atake na parang nasa kalagitnaan ng isang anime. Tila humanga si Farmer kaya ibinigay niya ito sa kanya para subukan niya ng mag-isa. Pagkatapos ay tumayo siya sa tabi ng lawa at naginat ng kaunti. Pagkatapos ay inihanda niya ang spell sa kanyang isipan ngunit lumampas ito sa sukat. Bumuo ng parang dragon ng tubig na patuloy lang hanggang sa mahulog ang wand mula sa kanyang kamay. Si Ellen, na napahanga rin, ay nagsabing nasira siya kaya sinimulan niyang suriin ang hindi gumaganang katawan nito habang sinasabing hindi posible ang mga banal na sining ng walang mga orasayon. Napagtanto niya noon na baka nagbago ang kanyang kabuoang banal na kapangyarihan na dapat ay nakapirmi, kaya nagdala siya ng pamalo para sukatin at pinahawak niya ito sa kanya. Nang gawin niya ito, napuno ang metro at nagkaroon pa nga ng bitek habang nagpapakita ng walang kulay na kapasidad na nagpagulat sa kanya dahil pareho siyang may positibo at negatibong katangian. Napansin din niya ang marka nito ng Panic-Theos at sinabihan itong huwag kailanman maghawak ng panukat sa harap ng sinuman, kasama na ang kanyang ama. Pagkatapos ay tinapos niya ang aralin at nagsimulang maglakad pa uwi. Gayunpaman, wala siyang makita, kaya hinawakan ni Pharma ang nanginginig niyang kamay at dahan-daang binalik siya. Pagkatapos magpahinga sandali, tila awkward ang sitwasyon kaya para mabawasan ang tensyon. Naggawa siya ng nakakatawang pose at hiniling sa kanya na gawin ito anumang oras na wala siyang suot na salamin. Akala niya nagbibiro lang siya pero sinubukan niya talaga at napansin niyang mas malinaw na ang kanyang paningin. Sinubukan din ito ng Pharma ngunit napansin nila ang isang kinang sa 2 lugar. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito na nagresultang nasugatan at nang tanungin niya kung paano niya nalaman.
Sinabi niya na nagliliwanag ng asul ang mga medikal na kondisyon at nagiging puti kapag nalaman niya ang sanhi. Ito ang nagpakaba sa kanya dahil sinabi niyang tanging ang banal na, ako, ni Panic Theus lamang ang makakagawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay umatras siya mula sa kanya dahil tila hindi na ito tao at lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang wala itong anino, na nagdulot ng kanyang paghiyaw habang nagmamakaawa siyang huwag siyang patayin, nangangakong hindi sasabihin kanino man ang anuman. Sinubukan pa nga niyang tulungan siyang tumayo, pero tumakbo lang siya palayo dahil takot. Kinabukasan, sinabi ng kanyang ama sa kanya na mataas ang lagnat ni Ellen at nagpasya silang itigil ang pagtuturo sa kanya. Tinatanong siya kung bakit, pero walang paraan na sasabihin ng farmer na natrauma niya ang mahirap na babae sa kanyang mga kahangahangang gawa. Pagkatapos ay inutusan siya ng kanyang ama, si Bruno, na ihatid ang isang posyon at isang sulat sa kanya. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto niya na ang potion ay isang energy drink at nagpasya siyang magreseta ng tunay na gamot para sa kanya. Nang makarating siya sa bahay nito, pumasok si Ellen suot ang buong katawang baluti habang nagtatanong kung dumating ba siya para patahimikin siya dahil nalaman niya ang kanyang lihim. Kailangan niyang ipakita sa kanya na wala siyang dalang wand bago siya huminahon at tanggalin ang kanyang helmet para pakinggan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hiniling ni Bruno sa kanya na ihatid ang isang sulat kasama ang isang potion, ngunit naisip ni Ellen na walang katuturan iyon dahil madali naman siyang makagawa ng sarili niyang potion, kaya ipinagpalagay niya na lason iyon. Ibinigay din niya sa kanya ang kanyang race eta pati na ang isang bomba para sa daliri nito, ngunit ang traumatized na simpleng tao ay nag-isip pa rin na lahat ng ito ay may lason. Sa pagkakataong ito, nagmakaawa siya na makinig kahit minsan dahil gusto niyang muli siyang maging tutor, ngunit sinabi nito na hindi na kailangan dahil siya ang reinkarnasyon ni Panic Theus. Walang pakialam ang farmer pero direktang lumuhad si Ellen na parang alipin niya, na para bang obligado siyang sundin ang kanyang utos. Nangako siyang itatago ang kanyang lihim habang nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay ng buong katapatan. Gayunpaman, nagbago si farmer at nagpakita ng kanyang Rizzlord mode at sinabing kailangan niya siya sa kanyang buhay. Siyempre, binigyan niya ito ng kahulugan kaya kailangan niyang linawin na kailangan niya ang kaalaman nito, hindi ang katawan nito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na siya lang ang makakatulong sa kanya upang makontrol ang kanyang kapangyarihan dahil walang nakasulat na libro tungkol sa mga banal na sining sa silid-aklatan ng kanyang pamilya. Sinabi niyang hindi niya pipilitin siyang isaalang-alang ang kanyang kahilingan, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang marangyang handaan ng mga bulaklak upang pasalamatan siya sa kanyang serbisyo. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanya bago siya umalis, habang hinihimok siyang subukang malampasan siya. Mamaya ng araw na iyon, hindi niya magamit ang mga gamot nito dahil nasa pulbos itong anyo at hindi pa gaanong umuunlad ang medisina noon. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Panic Theus ay isang mapayapang Diyos kaya nagpasya siyang magkaroon ng positibong pananaw. Kinabukasan, nakipagkita siya kay farmer na suot pa rin ang baluti sakaling magdesisyon itong gamitin siya para sa target practice. Ibinunyag niya na patuloy pa rin siyang magtuturo sa kanya, ngunit gagawin niya ito dahil baka siya ang sisihin kung mawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan sa bandang huli. Nagpasalamat din siya sa puting pulbos na nakatulong sa kanyang paggaling at sinabing mas mabilis itong gumana kaysa sa mga potion ni Bruno. Upang simulan ang kanilang pagsasanay, nagtungo sila sa isang walang naninirahang isla para lang sa kaligtasan, at doon, ginugol nila ang buong araw sa pagbubuklad at pagsasanay. Pabalik sa kastilyo, naglaan ng oras si farmer para matutunan kung paano gamitin ang kanyang banal na mata sa pamamagitan ng pagpraktis nito sa mga katulong sa bahay. Ito ang nagbigay daan sa kanya upang matutunan na nawawala ang liwanag kung posible ang permanenteng paggamot ngunit nagiging makabuluhan lamang kung mapapamahalaan ito. Ginamit din niya ang mata kay Lot habang pinaplano niyang gawing hindi mapapalitan ang sarili niya sakaling kumalat ang balita at magpasya silang sunugin ang isa o dalawang mangkukulam. Nagsimula siyang gumawa ng gamot para sa bawat sakit at dahil sa kanyang espesyal na kakayahan, nakagawa siya ng ilang sangkap na mahirap makuha sa panahong iyon. Mabilis siyang nagtrabaho, nakalimutan ang sarili na parang dati niyang buhay hanggang sa matapos niya ang bomba para sa X-Men ni Lot. Agad niya itong iniabot sa kanya na ikinatuwa niya ng husto kaya gusto niyang ibahagi ito sa lahat.
Gayunpaman, sinabi niya na ang gamot ay isang bagay na hindi ibinabahagi ng mga tao bago umalis upang bigyan ang bawat kawani ng lunas sa kanilang mga problema. Nang tanungin niya si Lot kung bakit umiyak ang labandero nang matanggap ang kanyang regalo, ipinaliwanag nito na hindi sila kailanman nakatanggap ng regalo mula sa kanilang marangal na mga amo, na nangangahulugang ito ang unang pagkakataon. Bukod pa rito, hindi dapat nag-aasikaso ang mga marangal na parmasyutiko. Ngunit nagdulot ito ng pagkalito sa pharma na parang iba ito sa totoong mundo. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na mali ito at gusto niyang gumawa ng paraan tungkol dito, tulad ng paggawa ng madaling makuha na gamot. Kinabukasan ng tanghalian, nakatagpo siya ng malamig na silid na may malungkot na mga mukha habang sinabi sa kanya ni Bruno na nagkaroon ng bulutong tubig si Blanche. Ito ang nakagulo sa kanya dahil alam niyang ang manok na pinagsama sa bulutong ay hindi dahil sa kasamaang palad ay hindi ito isang pagkaing Canadiano. Nagtaka siya kung bakit magkakaroon ng chicken pox ang isang mundo ng pantasya at naisip niyang may pagkakataon si Blanche dahil napakabata pa nito. Pagkatapos ay inutusan ni Bruno ang lahat na lumayo kay Blanche sa loob ng 3 linggo upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Gayunpaman, si Pharma ay isang exception dahil dati na siyang nahawaan at malamang na immune na ngayon. Habang naghahanda si Bruno na umalis, napansin siya ni Pharma na umuubo pero walang sinabi. Agad siyang nagtungo sa laboratorio at nagsimulang maghanda ng gamot sa bulutong. Ang partikular na sangkap na kailangan dito ay napakahirap kaya natagalan bago nagtagumpay ang pagtawag. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Blanche kasama ang batang babae na mukhang may sakit dahil sa lahat ng maliliit na ampalumpos sa mukha nito. Sinabi niya sa kanya na umalis pero sinabi nito na dinala niya ang gamot nito na ikinagalit nito dahil ayaw niya sa mapait na gamot tulad ng karamihan sa mga bata. Pagkatapos ay hinaluan niya ito sa mga macaron at pinakain sa kanya. Pero nalaala ng matalinong lalaki na sinabi ni Bruno na walang lunas sa bulutong. Sinabi sa kanya ng tanga na nakahanap siya ng lunas sa aklatan pero sinagot siya nito. Tinanong kung paanong may aklat sa aklatan ni Bruno na hindi niya alam. Nang makitang may natuklasan siya, sinabi na lang niya na magiging maliit nilang lihim iyon, na nagpatigil sa kanya sa pagsasalita. Napansin din niya na makati ito kaya pinakiusapan niya itong huwag ikalat ang virus, pero walang konsepto ng virus sa mundo noon. Nais ni Blanche na matuto pa mula sa kanya kaya inihalin tulad niya ang isang virus sa isang multo at natakot siya sa huli. Habang nanatili siya sa piling niya, napansin nito kung paano siya naging mas mabait at sinabing lalo siyang minahal nito, at sa huli ay nalaala nito ang kanyang kapatid mula sa kanyang nakaraang buhay. Ilang araw ang lumipas at nagulat si Bruno nang makitang mabilis na nakarecover si Blanche. Nang tanungin niya kung may espesyal na nangyari, sinabi niyang lihim iyon. Mamaya sa lab, sa wakas ay napagpasyahan ni Pharma na siya ay hindi normal kahit para sa isang bida na may kapangyarihan sa yelo. Hindi lang niya kayang lumikha ng mga bagay mula sa wala, siya rin ay parang makina ng MRI na naglalakad, na ang mga mata ay kayang magpalaki ng mga bagay. Upang mas lalong lumala, wala siyang anino na talagang nakakatakot. Nauna siyang nag-imbento ng simpleng mikroskopyo ng walang kahirap-hirap at habang pinupuri ang kanyang henyo, tinawag siya ng butler na malamang ay Sebastian ang pangalan, sa opisina ng kanyang ama. Pagdating doon, sinabi ni Bruno sa kanya na ihanda ang kanyang mga gamit dahil kailangan agad ito ng Empress. Samantala, lumalala ang ubo ni Bruno habang ipinapaliwanag niya na biglang lumala ang kalagayan ng Empress. Gusto niyang gamitin ang kanyang banal na mata pero hindi niya magawa kaya tinanong niya kung ano ang problema ng Empress. Gayunpaman, sinabi ni Bruno na lihim ito habang hinihimok siyang maghanda. Sa kastilyo, naglalakad-lakad ang punong manggagamot ng korte, si Claude, nang pumasok si Bruno kasama si Pharma. Habang papasok sila, lahat ng aristokrata ay nasa silid na parang libing, habang binati ni Bruno ang Empress kasama si Pharma. Naging bata pala siya at nagngangalang Reyna Elizabeth II. Habang ginagawa ni Bruno ang kanyang trabaho, si Pharma naman ang kanyang katulong habang hindi nakikialam. Pinanood niya habang kumuha si Bruno ng sample ng dugo at gumamit ng mahika upang suriin ito bago nakipagkita sa iba pang mga manggagamot para magpulong. Narinig niya silang nag-uusap tungkol sa mga bituin at kung paano malapit nang magwakas ang buhay niya. Gayunpaman, gumawa pa rin si Bruno ng ilang gamot na nakakamanhid para mapataas ang kanyang pakiramdam hanggang sa hindi na niya maramdaman ang sakit.
Nakiusap pa nga sa kanya ang Empress na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang kalagayan pero sinabi niyang may pagkakataon pa siyang mabuhay bago niya pinahithit ng marijuana. Mula sa mga ginawa ng lahat, tila sumuko na sila at ikinagalit ito ni Pharma kaya ginamit niya ang kanyang banal na mata upang suriin siya, na nagbigay daan sa kanya upang malaman na mayroon siyang kanser sa baga, tuberculosis, at iba pang sakit na nagiging sanhi ng kamatayan ng mga tao. Habang iniisip niya kung gaano komplikado ang gamot na gagamitin para sa kanya, na baka imposible pang magawa ito ng perpekto, nagmadaling pumasok ang prinsipe sa loob at nagmamakaawang gumaling ang kanyang ina. Nang makita siya, nalungkot lang ang lahat dahil wala silang magawa, ngunit naglakas loob si Pharma at humakbang pasulong. Nang sinabi niya sa Empress na payagan siyang gamutin ito ng bagong gamot, sinubukan ni Bruno na pigilan ang kanyang anak mula sa pagpapahiya sa pamilya, ngunit pinigilan siya ng Empress. Sinabi niyang naramdaman niyang mapagkakatiwalaan niya ito dahil sa kanyang mga sining ng Diyos, kaya pinayagan niya itong gamutin siya. Agad siyang nagkulong sa isang lab at isinulat ang 4 na gamot na magkasabay na gagamitin. Habang sunod-sunod niyang nililika ang mga ito gamit lamang ang kanyang isip, marahas na sumingit si Bruno at hinimok siyang itigil ang kabaliwan, ngunit tumanggi siya. Sinabi pa niya na walang lunas ang tuberculosis at ikinagulat ito ni Pharma dahil kayang mag-diagnose ni Bruno ng tumpak ng walang anumang espesyal na tulong. Si Bruno naman, sa kabilang banda, ay nag-iisip pa rin na nagbibiro lang siya at baka mapataas lang ang pag-asa ng Empress, ngunit sinabi ni Pharma sa kanya na kailangan din niyang inumin ang gamot bago siya tumalikod at nagpatuloy sa kanyang gawain. Sa puntong iyon, inatake niya si Pharma mula sa likod at handa na siyang patigilan ito sa paggamit ng karahasan. Hindi pa rin tumigil si Pharma, kaya muling umatake si Bruno, pero sa pagkakataong ito, hinaranggan niya ang mga yelo bago lumikha ng makapal na pader ng yelo na naghiwalay sa silid sa dalawa. Napansin ni Bruno na hindi siya gumamit ng wand o incantation kaya tinanong niya kung sino siya, pero walang sinabi si Pharma. Napansin niya ang kwaderno ni Pharma ng mga bagong gamot na sinilip niya, kaya nag-imbento si Pharma ng kwento tungkol sa pagkakita niya sa mga ito sa panaginip nang siya ay tamaan ng kidlat. Napansin din ng matandang lalaki ang kanyang banal na marka at nagpa siya na isipin ang lahat bilang isang pagpapala mula kay Panic Theus na ikinatuwa niya ng hindi inaasahan. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Pharma na kunin ang kredito para sa gamot na kanyang nilikha upang itulak ang kanyang mga ambisyon sa politika, ngunit tumanggi si Bruno, sinabing kailangan niyang panagutan ang kanyang mga salita at tuparin ang mga inaasahan ng Empress. Nang marinig ang mga salitang ito, binuksan niya ang pader na yelo, na isa pang nakakagulat, ngunit wala siyang masabi habang pinagmamasdan ang pagkakaiba sa pagitan ng Pharma na kilala niya noon at ang nasa harap niya. Nang ahas siyang magtanong kung siya ba talaga ang anak nito, at ang sagot lang ni Pharma ay itinuturing niya itong ama. Pagkatapos ay bumalik siya sa karamihan habang tinatakpan ang kanyang mukha tulad ng isang kainahinayang siruhano. Habang nagpunta siya upang iharap ang gamot sa Empress, hiniling ni Claude kay Bruno na pigilan ang kanyang baliw na anak, ngunit sinabihan lamang siya na baka naunahan na sila ni Pharma. Sa pagpapatuloy, ginamit ni Pharma ang kanyang mikroskopyo upang ipakita sa Empress ang maliliit na nilalang na sumasayaw sa loob ng kanyang baga. Siya naman ay nag-utos kay Claude na tingnan mismo at nagpalitan ang lahat ng nasa silid sa pagiging saksi sa bagong natuklasan. Ipinaliwanag ni Pharma na ang mga organismo ay tinatawag na bakterya at kung paanong karamihan sa mga sakit ay sanhi ng mga microorganismo. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, idinagdag niya na kailangan niyang obserbahan siya araw-araw sa loob ng 6 na buwan at ipinuhunan pa niya ang kanyang buhay sa patoto. Nauna siyang uminom ng kanyang dosis bago sumunod ang Empress, pagkatapos ay buong tapang niyang ipinahayag na ang tuberculosis ay hindi na magiging sakit na hindi na magagamot. Habang pauwi sila sa karwahe, ang nakakailang na katahimikan ay nagpalungkot kay Bruno habang naaalala niya noong maliit pa si Pharma at kung paano lang siya itinuring bilang isang magiging manggagamot na walang pakialam sa normal niyang buhay hanggang sa ginamit siya ng mga Diyos bilang target practice. Sa kabila ng hindi pagiging malapit kay Pharma noong nakaraan, alam niya sa sarili niya na hindi iyon ang kanyang anak. Nang bumaba sila sa karwahe, inabot sa kanya ni Pharma ang parehong gamot at tinanggap niya ito dahil ito ang kalooban ni Panic Theus.
Pagkatapos ay nagpatuloy si Pharma sa pagsasabi kung paano siya walang alam tungkol sa pagiging tunay na parmasyutiko at simpleng pinagpala ng isang cheat skill, kaya naman hiniling niya kay Bruno na gabayan siya hanggat maaari at nagkasundo sila na parang mga ginoo. 3 buwan ang lumipas na nagbigay daan sa pagbuo ng ugnayan nina Pharma at Bruno bilang mga parmasyutiko, na nagbigay daan sa kanila na magbahagi ng kanilang mga ideya at kaalaman bilang magkapantay. Ibinunyag ni Bruno na may isang kilalang doktor na nagtatanong tungkol sa lunas sa tuberculosis, ngunit sinabi sa kanya ni Pharma na siya lang ang makakagawa nito sa kasalukuyan. Sinabi ni Bruno na pinaalis na niya ang lalaki dahil ang lunas ay dahil kay Panic Theos at sa kanyang mga sining na banal. Kinailangan siyang pigilan ni Pharma doon, na isiniwalat na balak niyang gawing available sa hinaharap ang recipe ng gamot kapag natutunan na niya kung paano ito gawin ng walang mahika. Ipinagpalagay ni Bruno na ginagabayan siya ng kalooban ni Panic Theos at tinanggap na lang niya ito dahil iyon ang kahinaan ng matandang lalaki. Idinagdag pa ni Bruno na ang kanyang mga paraan ay maaaring magmukhang erehiya na tiyak na maglalagay sa kanyang buhay sa panganib mula sa mga parmasyutiko at mga maharlika. Sa pagpapatuloy, sinabi rin niya kay Pharma kung paano nila natuklasan na maaaring sinadyang nahawaan ang Empress ng kanyang sakit, ngunit sa palagay ni Pharma ay hindi ito malamang dahil 10% lamang ang posibilidad na magkasakit pagkatapos malantad. Muli, tinanggap ni Bruno ang kanyang salita bilang banal na kaalaman at nakahanap din siya ng paraan upang mawala. Nang makaalis siya, sinilip ni Bruno ang detalyadong pagsusuri ni Pharma na nagpaalala sa kanya ng isang erehe na halos mabaliw sa pananaliksik. Sa kastilyo, nakilala niya si Lord Noah na humila sa kanya sa isang sulok upang ibunyag na balak siyang gantimpalaan ng Empress dahil sa pagligtas sa buhay nito. Tinanong niya kung may partikular siyang gusto, pero sinabi ng lalaki na okay lang siya, gayunpaman, hindi tatanggapin ni Noah ang ganitong kalokohan dahil pinagtanto niya sa lalaki na malaki na siya ngayon. Binigyan niya ito ng pagpipilian, pera o mga harem ng mga batang babaeng may taingang pusa, ngunit blanko ang isip ni Pharma. Matapos ang matinding pagpipilit, sinabi niyang gusto niyang magbukas ng sarili niyang botika na bukas sa lahat ng uri ng tao at si Noah naman ay nakatingin lang sa kanya ng walang kaalam-alam dahil katatapos lang niyang itapon ng isang blankong tseke. Sa silid ng Empress, sinabi niya sa kanya na epektibo ang gamot nito dahil maayos siyang gumagaling. Ngunit sinabi niya na hindi dapat umasa ang Empress sa mga gamot na parang himala dahil maaaring biglang magkaroon ng mga komplikasyon. Naintindihan niya na sinasabihan lang siya nito na mag-ingat kaya tinukso niya ito tungkol sa pagmamayabang nito sa lunas sa harap ng pinakamahusay na mga manggagamot sa kaharian. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi kung paano pinaplano ng lahat ang kanyang libing pagkatapos siyang mag-breakdown at kung paano na hindi na binibigyang pansin ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno. Akala niya hindi siya karapat-dapat muling mamuno matapos maging walang silbi at walang halaga ng ilang sandali, ngunit hindi sumang-ayon si Pharma, na nagpaalala sa kanya na kailangan pa rin ng kanyang anak na si Luis ang kanyang ina, gayon din ang lahat ng nasa kaharian. Sa paanuman ay napaniwala niya itong maniwala sa sarili nito at pag-alis niya, sinabi niyang pareho silang malapit ng mamatay minsan kaya dapat silang magsikap na mamuhay ng mas makabuluhan. Ilang buwan pagkatapos, ang Empress ay naging masamang tao na nagpatawag kay Bruno at sumulat sa kanya ng liham, mula sa pagiging Lady Dread. Kinabukasan, sinamahan ni Bruno si Pharma habang nakasuot na parang isang tunay na maharlika. Akala ni Pharma hindi siya nababagay, pero pinaalalahanan siya na siya ang anak ng isang Archduke. Nang makapasok sa bulwagan ng hari, ipinakilala ang reyna at pagkatapos ay ipinatawag niya si Bruno upang bigyan ito ng bagong teritoryo na sagana sa mga halamang gamot. Susunod, tinawag si Pharma, pero akala ng tanga ay nagkamali lang sila. Pagkatapos ay lumuhad siya habang siya ay napromote mula sa pagiging isang apprentice patungong tunay na royal physician. Habang mukhang naguguluhan siya, kinailangan ni Bruno na ibalik siya sa katotohanan. Binigyan din siya ng sagisag upang gawing opisyal at pinayagan din siya ng Empress na magbukas ng botika sa kabisera ng kaharian. Nang hapon na iyon, nagtipon-tipon sa bahay niya ang isang grupo ng mga inhinyero upang humingi ng mga detalye ng botika na gusto niya. Bagaman sinabi niyang hindi pa siya handa, sinabi nilang kailangan niyang idirekta sila kaagad o putulin ang kanilang mga ulo.
Sa kabutihang palad, may dumating na lente para tumulong at napagtanto niya na wala siyang pagpipilian, kaya gumawa siya ng plano na palagi niyang nasa isip. Sa loob ng ilang buwan, natapos ang gusali at kailangang tanungin ng punong inhinyero kung anong pangalan ang ilalagay sa karatula. Nagsimula silang mag-brainstorm para sa angkop na mga pangalan, ngunit narinig ng matandang lalaki ang pag-iisip niya ng malakas at nagpa siya na gamitin ang Parallel World Pharmacy. Nang matapos ito, naisip ni Elaine na maganda naman, pero sinabi niya na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi rin niya na hindi mapipigilan ng isang malumanay na pangalan ang samahan ng mga parmasyutiko na makipag-away sa kanya at habang nag-uusap sila, dumating ang isang constipated na negosyante na naghahanap sa may-ari ng establishmento. Nang sabihin ni Pharma na siya ang may-ari, ipinakilala niya ang sarili bilang Veron, ang master ng guild ng mga parmasyutiko, at si Pharma. Pagkatapos, iminungkahi niya na si Pharma ay magbebenta ng candy dahil sa kanyang edad. Pero pinakalma ni Pharma si Elaine at pinagbigyan ang mga panunukso ni Veron. Nagtatanong siya ng may estilo kung mahal ang kanyang mga presyo, pero sinabi ni Pharma na plano niyang gawing abot kaya ang mga gamot, na nagpagalit sa constipated na hanggal. Pero pagkatapos ay sumingit si Elaine at ininsulto ang nakakainis, malamang nakalbo sa gitna, punk hanggang sa mawala ito. Nang pumasok sila para gawin ang huling pagsusuri sa tindahan, natuklasan ni Pharma na walang mag-aasikaso sa accounting. Si Lot na lang ang nagboluntaryo na gawin iyon, pero walang ekspresyon si Pharma dahil bata pa lang siya. Nang tumanggi siya sa kahilingan nito, nagsimula itong umiyak habang nagmamakaawa sa kanya na payagan siyang tumulong. Pagkatapos ay nangako siyang papayagan siyang mag-utos, isang karangalang mas pinahalagahan niya kaysa sa Nobel Prize. Nang dumating siya sa bahay mamaya ng gabing iyon, napansin niyang umiiyak ang lahat habang isinisiwalat ni Cedric na pinakiusapang magretiro. Naisip ng lahat na kakaiba ito dahil masipag niyang pinamamahalaan ang pananalapi ng ari-arian. Gayunpaman, sinabi ni Cedric na malamang na nag-aalala ang Panginoon sa kanyang lumalalang tuhod. Nangako si Pharma na aayusin niya ang tuhod nito kung magtatrabaho ito sa kanyang batika, at pareho silang pumayag dito. Pagkatapos ay pumunta siya upang talakayin ang sitwasyon kay Bruno na nagsabing magagawa niya ang gusto niya dahil sinibak na niya si Cedric. Binigyan din siya ni Bruno ng dibdib na puno ng ginto para simulan ang kanyang negosyo, sinasabing gusto niyang gawin ang isang malaking bagay para sa kanyang anak. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Pharma na ginawang available ni Bruno si Cedric para sa kanyang pag-hire, kahit na sinubukan ng lahat na iwasan ang paksa, ngunit nagpasalamat pa rin siya sa kanilang pagiging maalalahanin. Lumipas ang mga linggo pero walang laman ang batika ni Pharma gaya ng puso ko pagkatapos ng paghihiwalay. Nagtaka siya kung ano ang magagawa niya para mapabuti ang sitwasyon, pero sinabi ni Elaine na ganap itong normal dahil karaniwang sa mga lokal na batika bumibili ang mga karaniwang tao habang pinapupuntahan naman ng mga maharlika ang parmasyutiko sa kanilang bahay. Samantala, tila nagtataka ang mga tao ngunit walang gustong unang pumasok sa mga leon. Sa isang round table meeting kasama ang mga tauhan, sinabi ni Pharma na mas interesado siyang tumulong sa mga karaniwang tao, ngunit tinitingnan nila ang kanyang establishmento na parang isang psych ward. Sa sandaling iyon, pumasok si Lot na may dalang ilang papel na tinawag niyang survey na isinagawa niya kamakailan kasama ang 100 mamamayan. Pagkatapos ay sinimulan niya itong basahin na parang formal na ulat na ikinatuwa ng lahat at pinapalakpakan siya. 50% ng mga sumagot ang nagsabing natakot sila sa selyo ng hari sa pasukan. Isa pang grupo ang nagsabing hindi nila alam kung paano makitungo sa mga maharlika, kaya mas mabuti na lang silang lumayo para hindi maparusahan sa isang bagay na walang katuturan tulad ng paghinga ng malakas. Sabi ng ilan, nakakatakot ang mga gabi sa pasukan at sa huli, may mga nagdududa tungkol sa isang bata na nagpapatakbo ng isang establishmento. Mukhang simpleng problema lang ang mga ito na malulutas kapag nagkaroon ng katanyagan ang tindahan, kaya nagpasya silang muling mag-estratehiya sa pamamagitan ng pag-update ng kanilang mga premyo sa display glass. Nang hapon na iyon, dumating si Jean para bumili ng ilang candy at sinamantala ang pagkakataong uminom ng kanilang mineral water. Siyempre, wala silang pakialam at sana mas maraming tao ang bumisita tulad ng matandang lalaki.
Nang magtanong si Pharma kung si Jean ay isang mandaragat at sinubukang ibenta sa kanya ang ilang candy na may bitamina C upang maiwasan ang scurvy, naghanap naman si Jean ng dahilan upang umalis sa tindahan. Nang sinundan siya ni Pharma sa labas, napansin niyang nakikipag-usap si Jean sa ilang negosyante at bago pa niya maunawaan ang lahat, napansin niya ang dalawang naglalakbay na clown na pala ang mahinang pagtatago ng kanyang mga magulang. Nang makapasok na siya sa loob, may sinabi ang kanyang NPC na nanay bukod sa ara-ara, pero hindi niya ito pinansin at tinanong kung bakit sila nagtatago-tago. Sinabi niya na gusto lang nilang tingnan kung kumusta siya sa Bruno tapos humiling ng paglilibot sa lugar. Sinimulan niya sa pagpapakita sa kanila ng unang palapag na may mga paninda na nakadisplay pati na rin ang isang lab at isang waiting room. Ang susunod na palapag ay isang silid para sa pagsusuri at espasyo para magpahinga ang mga pasyente. Ang ikatlong palapag ay espasyo para sa mga manggagawa na gumawa ng mga pangunahing bagay at may kusina, habang ang huling palapag naman ay kanyang personal na espasyo sa pananaliksik para sa pagbuo ng mga bagong gamot. Pagkatapos ng paglilibot, tinanong ni Bruno ang tungkol sa dami ng mga customer, at napansin niyang maraming maharlika ang bumisita sa kanya, pero walang kahit isang karaniwang tao ang nagpatronize sa kanya. Malungkot niyang ibinunyag na walang swerte sa mga karaniwang tao, kaya iminungkahi ng kanyang ina na magdagdag siya ng mga kosmetiko sa kanyang mga produkto dahil tiyak na magiging sikat ito at malamang na makakaakit din ng mga karaniwang tao dahil ang mga pangit at walang tiwala sa sarili ang pinakamadaling manipulahin. Naisip ni Pharma kung paanong halos wala siyang ginawa na may kinalaman sa cosmetics sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan ito at tinanong pa nga kung ano ang imumungkahi niyang gawin. Sinabi niyang gusto niya ng produktong pampaganda sa balat na may kaunting pabango, pero mabilis na sumingit si Bruno at sinabing huwag gumawa ng puting pulbos sa mukha. Dahil dito, nagalit ang asawa niya dahil iniiwasan niya ang puting pulbos sa kahilingan nito. Gayunpaman, matibay ang paniniwala ni Bruno na mabilis maubos ng mga babaeng gumagamit ng ganitong tina mula sa kanyang karanasan. Namangha si Pharma sa kanyang mga obserbasyon dahil ang puting pulbos na pinag-uusapan ay karaniwang gawa sa tingga at mercury chloride, na pawang mabibigat na metal na nakakalason kapag nasipsip sa katawan. Idinagdag ni Bruno na ang mga babae sa lungsod ay nagdulot pa nga ng pagdurugo para lang magkaroon ng maputing balat na parang manika. Ito ay ganap na kahangalan at upang matiyak na hindi susubukan ng kanyang walang muwang na asawa ang gayong bagay, sinabi niya sa asawa na mas maganda ito kaysa kay Bianca at ito ang nagpalula sa babae at sa kanyang pangit na buhok. Biglang pumasok ang isang lalaki na nagmamadaling hinahanap ang taong namamahala dahil iniulat niya na nawala ng malay ang kanyang kasintahan at nasa kritikal na kalagayan. Agad-agad, nagpaalam si Pharma at sinamahan ang binata sa lugar kung saan halos hindi siya pinapasok hanggang sa mapansin nila ang kanyang royal badge. Pagkapasok sa karwahe, nakilala niya ang isang maputlang babae na mukhang lubhang naapektuhan ng huli niyang relasyon. Ginamit niya ang kanyang mga mata upang suriin siya ng buo ngunit hindi nakahanap ng anumang sakit sa kanyang katawan. Ang napansin lang niya ay ilang hiwa sa ugat niya na nagpapahiwatig ng pagpapalabas ng dugo ng isang propesyonal. Sinabi niya sa kanya na siya ay anemic dahil sa pagkaubos ng dugo na kailangan ng kanyang katawan. Nagtalo siya na ginawa ito ng isang propesyonal. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Pharma na nagkaroon din ng impeksyon ang maraming hiwa kaya kailangan siyang gamutin sa kanyang batika. Nang makarating doon, sinabi niya kung paano tinanggihan ng kanyang crush ang kanyang nararamdaman dahil hindi siya sapat na maputi, kaya kailangan niyang makuha ang pagmamahal nito sa pamamagitan ng pagpapaputi sa sarili. Sa kabila ng halos mamatay siya, gusto pa rin niyang maging manikang sanggol para tanggapin. Niresetahan siya ng doktor ng ilang gamot na iinuman at nagmakaawa na tigilan na ang paggamit ng puting pulbos, pero sinabi niyang hindi siya titigil dahil kailangan niyang maging kaakit-akit sa mga lalaki o magiging walang silbi siya sa kanyang pamilya tulad ng kahon ng iPhone. Hinikayat ni Lot si Pharma na tulungan ang naliligaw na batang babae, kaya nag-isip siya ng alternatibo at sinabihan itong bumalik sa loob ng isang linggo. Ilang araw pagkatapos, sinubukan ni Pharma ang isang prototype sa kanyang sarili na nagmukha siyang payaso. Gayunpaman, tila nagustuhan ng mga babae ang hitsura. Mas nag-aalala si Ellen sa kaligtasan ng produkto pero pinakalma siya ni Pharma, sinabing hindi tulad ni Mercury na medyo hindi gaanong nakakalason kaysa sa ex ko, ang kanyang produkto ay may ganap na ligtas na mga sangkap.
Pagkatapos ay iminungkahi niya na ipagbawal nila ang puting pulbos at sinabi ni Pharma na balak na niyang kausapin ang Empress. Sa sumunod na linggo, bumalik ang maputlang babae para sa kanyang mga kosmetiko at sa totoo lang, kailangan niya ito dahil sa kanyang pangit na mukha. Nagpatuloy si Pharma sa pagpapakita kung paano gamitin ang sunscreen at moisturizer sa mapurol na batang babae. Nagtapos na rin si Ellen sa pagpapaganda sa sarili at inamin niyang mula 3 ay naging 9 sa 10 na masamang babae siya. Naluha rin siya sa tuwa habang nagpapasalamat kay Pharma sa pagliligtas sa kanya mula sa kapangitan at anemia. Kinabukasan, lumabas si Lot upang ipagbili ang bagong produkto sa mas maraming pangit at walang tiwala sa sarili na mga babae na agad nagpakita ng interes. Kahit isang matandang babae ay gustong subukan ito ngunit sinabi niyang hindi siya marunong magbasa, gayunpaman, binigyan siya ni Lot ng visual manual para sa mga hindi marunong bumasa. Hindi nagtagal, umunlad ang botika na nangangahulugang mas pinahalagahan ng mga tao ang kanilang mukha kaysa sa kanilang kalusugan. Gayunpaman, ang susunod na reklamo ay bumalik na naman ang pagiging pangit ni Chloe dahil naubos ang bagong batch bago pa siya makabili para sa sarili niya. Kailangang humingi ng paumanhin si Pharma at sinabing wala siyang sapat na lakas tao para matugunan ang pangangailangan ng isang lungsod na puno ng mga batang walang seguridad. Upang mas alba ang sitwasyon, iminungkahi niya na gumawa siya ng subsidiary kasama ang kanyang pamilya at siya pa mismo ang magpopondo at magbibigay ng lakas tao. Tumangala siya kay Cedric na nagsabing magandang pakikitungo ito para sa kanya, kaya tinanggap niya ang pakikitungo. Sa loob lamang ng isang linggo, nagtayo siya ng sangay ng kosmetiko para sa kanya at nag-empleyo ng mas maraming pangit na babae na malugod na magtatrabaho ng walang bayad para sa supply ng kosmetiko na tatagal ng buong buhay upang maitago ang kanilang mga mukhang troll. Ilang linggo ang lumipas at dumating si Lot upang iulat ang kanyang pinakabagong survey sa koponan. Sa pagkakataong ito, mas palakaibigan ang mga ulat sa lahat ng aspeto at ipinagdiwang nila ang kanilang sarili dahil nalampasan nila ang unang balakid. Ilang araw ang lumipas at nagbakasyon ang pamilya ni Pharma upang suriin ang bagong lupain na iginawad ng Empress kay Bruno. Ilang sandali na ang nakalipas. Sa loob ng mansyon, pumalakpak si Bruno sa tagapangalaga dahil sa pagpapatakbo ng mga bagay-bagay at humiling ng buong ulat ng mga gawain nito na agad niyang sinimulang ilista. Ang bayang ito ay kilala bilang isang kilalang daungan na nagbukas sa imperyo sa ibang mga bansa habang nagsisilbi rin bilang nangungunang tagagawa ng mga halamang gamot. Hindi nagtagal ay nagsimulang mag-usap ang mga matatanda tungkol sa mga komplikadong negosyo tulad ng pag-iwas sa buwis at si Bruno, na napansin na walang silbi si Pharma doon, ay sinabihan siya na lumabas at maglaro sa karagatan. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Lot at Blanche na gumawa ng kahanga-hangang kastilyong buhangin. Gusto ni Blanche na maglaro sa tubig, pero pinaalalahanan niya sila na hindi sila marunong lumangoy kaya nagalit silang lahat. Gayunpaman, ginamit nila ang kanilang karisma sa kanya, ipinaliwanag na sandali lang naman, at dahil hindi niya matanggihan ang mga bata, pumayag siya sa kanilang mga kahilingan. Habang papunta sila sa pag-asa na hindi ang kanilang kamatayan, napansin ni Pharma si Elaine na nagpapalamig sa ilalim ng puno, ngunit doon na siya tumayo at sinabing gusto rin niyang lumangoy. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang sinturon at nagsimulang maglaro-laro na nagbigay pag-asa kay Pharma na sana hindi ito maging episode sa dalampasigan. Pagkatapos ay tinanong niya kung sasali siya, ngunit isang sulyap kay Blanche ang nagpababa ng kanyang mood dahil ipinaalala nito sa kanya ang kanyang tunay na kapatid. Naalala niya kung paano siya dati naglalaro kasama ang kanyang masayahing kapatid sa dalampasigan at kung paano niya gustong lumaki ng mabilis. Gayunpaman, pinatay siya ng mga animator para sa pag-unlad ng karakter. Habang napapaiyak siya sa mga alaala, narinig niya ang sigaw ng batang babae habang tinangay si Blanche ng mga alon. Agad siyang sumisid ng walang pag-aalinlangan kahit pa hinihila pabalik ni Elaine ng agos. Gayunpaman, napakabilis ng paghila kay Blanche kaya nagsimula siyang malunod. Habang pinapanood niya itong lumubog, sinigaw niya ang pangalan nito ng napakalakas hanggang sa lumikha ng maliwanag na liwanag ang kanyang tuktok na literal na lumikha ng isang apartment sa gitna ng karagatan. Hindi nagtagal ay nagising si Elaine kay Pharma habang pinipigilan niya ang tubig at dahan-daang naglalakad patungo sa dalampasigan, at si Pharma ay namangha lamang sa kanyang nakita. Nang huminahon na ang mga bagay, tinanong ni Elaine kung ano ang ginawa niya at sinabi nitong malamang ay ang kanyang negatibong sining ng tubig ang gumana.
Gayunpaman, iginiit niya na hindi maaaring nilipol ng negatibong katangian ng tubig ang tubig mula sa isang lugar hanggang sa buhangin. Napansin niyang nagpapanik si Lot at akmang susumpe niya ang sarili niya bago sinabi ni Elaine na kahanga-hanga siya dahil nagawa niyang iligtas si Blanche mag-isa. Mamaya ng gabing iyon, naalala niya kung paano niya literal na inalis ang asin mula sa sahig ng dagat, na nangangahulugang swerte lang siya na hindi niya nasaktan sina Blanche at Elaine. Napansin niya kung paano itinago ni Lot ang takot niya sa kanya, at habang sinubukan itong makipag-usap sa kanya, mabilis niyang sinabi na hindi na niya muling gagamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya hindi na dapat matakot si Lot. Sa kabaligtaran, sinabi niyang hindi siya natakot kundi namangha sa kanyang kapangyarihan. Nakiusap siya para sa kapatawaran dahil hindi niya hinabol si Blanche, na siyang tungkulin niya, ngunit sinabi ni Farmer na inaasahan na ito dahil hindi siya marunong lumangoy. Nang sabihin niya na itinuturing niya itong pamilya, napaiyak ito sa tuwa bago umalis. Sa ibang lugar noong gabing iyon, may mga ulat na nakarating sa simbahan tungkol sa isang batang nagburrow ng bahagi ng dagat sa isang bayan sa daungan. Sa kasamaang palad, ang kanilang pinagkukunan ng impormasyon ay mula sa isang batang ulila at halos hindi nila pinansin ang tsismis hanggang sa sinabi ng pari na nakakita sila ng pagtitipo ng banal na kapangyarihan sa lugar ilang araw pagkatapos. Nang marinig ito, inutusan ng pinuno ang lahat na hanapin ang batang walang anino na dapat alisin bilang erehe. Pabalik sa kabisera, mas lalong nagiging abala ang negosyo kaysa dati at biro ni Elaine na huwag siyang mamatay sa sobrang trabaho. Napansin din niya ang ilang kainahinayang pari na bumubulong sa sulok, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nila. Ang tanging isinagot nila ay isang nakamamatay na tingin bago sila umalis. Nang hapon na iyon, pinag-usapan nila ang mga kainahinayang lalaki at iniulat ni Lot na wala silang binili. Idinagdag ni Elaine na kakaiba ang kanilang mga kasuotan at iminungkahi ni Lot na ipaalam nila sa mga gwardya para magbantay. Nang gabing iyon, nagpapalit lang ng turno ang mga kabalyero sa botika nang biglang sumugod ang isang kariton na puno ng kargamento sa harapang tarangkahan. Nang mabalitaan ito ni Bruno, galit na galit siya at nangakong huhulihin ang mga salarin. Pagkatapos utusan ang kabalyero na bumalik sa kanyang istasyon, malapit nang magmadaling pumunta sa botika si magsasaka nang pigilan siya ni Bruno at tinanong kung may sospek siyang nasa isip. Naalala ng magsasaka si Veran at ang mga lalaking nakasuot ng toga ngunit nagpasya siyang mas mabuting huwag gumawa ng anumang padalos-dalos, gayunpaman, sinabi ni Bruno sa kanya na manatiling mapagmatsyag. Nang dumating ang magsasaka sa lugar, ipinaliwanag ni Cedric na bagaman walang nasaktan, malaki ang pinsalang idinulot ng karwaheng kargado ng mga sediment sa tindahan, kasama na ang mga kalakal sa harap. Pagkatapos ay ginamit ni Cedric ang kanyang kaunting kapangyarihan ng Diyos para maalis ang masamang amoy mula sa mga sediment. Mamaya, ibinunyag ni Cedric na inilipat nila ang mahahalagang gamot sa kanilang sangay ng kosmetiko kung saan sila magpapatakbo hanggang sa maayos ang pinsala. Habang nag-uusap sila, dumating si matandang Jean kasama ang isang grupo ng mga gigatsyad para tulungan siyang maglinis. Sa bayan, pinasigla ng lahat si magsasaka at tinulungan sa anumang paraan na kaya nila. Ilang sandali pa, pumasok ang isang batang babae na mukhang nag-aalala habang hinahanap niya si magsasaka. Nang tanungin niya kung ano ang problema, sinabi niyang nahimete ang kanyang ama dahil sa init at hindi na nagigising. Ayaw niyang mabuhay pero sinabi ng lahat na magpatuloy siya, kaya sumakay siya sa kabayo kasama ang babae, palabas ng bayan. Habang papunta sila sa liblib na lugar, iniisip niya kung paano niya haharapin ang kaso ng dehydration, ngunit bago pa niya namalayan kung nasaan siya, nawala ang babae at lubos siyang napaligiran ng mga lalaking nakasuot ng puting damit. Pagkatapos ay tinanong ng pinuno kung siya ba ang nagburrow sa dagat habang ipinakikilala ang kanyang mga tauhan bilang mga tagapagsiyasat mula sa banal na kaharian. Dahil dito, nalaala niya kung paano ipinaliwanag ni Elaine ang kahalagahan ng templo, kung paano nila tinulungan ang mga sanggol na gumamit ng mga banal na sining, at kung paano rin nila ipinagkaloob sa kanila ang mga ranggo ng maharlika. Idinagdag niya na ang templo ang responsable sa pagpili ng mga pinuno ng bawat bansa, na nangangahulugang sila ay nasa tuktok ng kapangyarihan at maaaring gumawa ng anumang bagay. Isang grupo na kilala sa kanilang kapangyarihan ay ang mga Inquisitor na ang tungkulin ay alisin ang masasamang espiritu at mga erehe.
Naalala niya ang sinabi nito na sila ay isang grupo ng mga walang kontrol na piling tao at nang ipakilala ng pinuno ang sarili bilang Solomon mula sa Grand Temple. Seryoso ang mukha ni Pharma. Tinawag nila siyang masamang espiritu at pinakiusapang maglakad pa atras, na ginawa niya ng may pag-aalinlangan, na nagpapahintulot sa kanila na i-activate ang isang spell upang itali siya sa lugar. Gayunpaman, hindi naman nagpakita ng malaking pagtutol para mawala ang bisa ng Salamanca. Susunod, pinalibutan siya ng mga ito sa kabayo at isa sa kanila ang sumugod gamit ang apoy kaya gumawa si Pharma ng kalasag upang protektahan ang sarili bago niya inalis ang oxygen sa paligid upang mapatay ang apoy. Ang susunod na walang hiya ay sumugod gamit ang mga espada ng yelo na kanyang pinigil din, at habang sinusubukan niyang kalmadong makipag-usap sa kanila, inutusan ni Solomon na lipulin ang napakalakas na nilalang. Habang nagpapanik siya, sabay-sabay silang sumugod sa kanya habang sabay-sabay na umaatake mula sa lahat ng direksyon. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng maraming alikabok na agad ding nawala at nagpakita na pinrotektahan niya ang sarili niya gamit ang isang pader na yelo. Pagkatapos ay gumawa siya ng galaw ni Mother sa pamamagitan ng pagtawag ng malaking bato ng yelo, at habang maliwanag na kumikinang ang kanyang katawan, hiniling niya sa kanila na itigil ang kanilang pag-atake dahil mas gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa pagpapagaling kaysa sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, napansin ni Solomon ang marka ni Panikthias sa kanya at mula sa maliliit na gawaing nagawa ni Pharma, inihayag niya na siya mismo ang Diyos na si Panikthias. Parang, ano ba yan, ang Pharma, pero nagpatuloy lang ang lalaki sa pagsasabi kung paano na siya pinatawan ng banal na parusa dahil nagdamo siya ng malubhang pinsala nang mahulog ang kanyang kabayo. Nagdesisyon si Bro na magmakaawa para sa kapatawaran sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay, ngunit habang gumagalaw siya para buksan ang kanyang leeg, pinigilan siya ni Pharma sa huling sandali. Pagkatapos ay sinuri niya ang binti ni Solomon at natuklasan na kailangang putulin ito, ngunit nagningning ito ng pula, kaya nagpagamot siya para mabawasan ang ningning at nawala ito, na nangangahulugang ito ang tamang opsyon. Gayunpaman, ang susunod na problema ay hindi niya alam kung sino ang maaaring mag-opera sa binti dahil isa siyang parmasyutiko. Inisip niya ang lahat ng posibleng mangyari at nakarating sa conclusion na kailangan niyang gawin ito mismo. Pagkatapos ay lumikha siya ng kama na bato mula sa wala at pinagawa sa mga pari na magtayo ng tolda. Nang matapos iyon, pumasok siya sa tolda upang ipaliwanag ang pamamaraang isasagawa niya. Pagkatapos makuha ang pahintulot ng pasyente, nagbihis siya at sinimulan sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa gulugod ng lalaki upang magbigay ng anesthesia. Nang matapos niya ang pamamaraan, ginawang Diyos siya ng grupo ng mga bully, na siya naman talaga, ngunit isa lang ang hiningi niya, na panatilihin nilang lihim ang anumang nakita nila. Isang araw, ilang buwan na ang lumipas, si Solomon, na ngayon ay bagong obispo, ay bumisita sa botika ni Pharma, dala pa nga ang mga candy na parabang nagko-cosplay siya para sa Halloween. Kailangang itanong ni Pharma kung paano siya naging obispo mula sa pagiging pinuno ng isang grupo ng mga bully, kaya ipinaliwanag niya na dumaan siya sa napakaraming pagsubok upang maging kapaki-pakinabang sa kanya. Ito ay parang sinabi niya na ay lalaan niya ang kanyang buhay para matiyak na mananatiling nakatago ang lihim ng Pharma, pero medyo takot ang pobreng bata sa kanyang kahinaang pag-ibig. Napansin din niya ang isang grupo ng mga batang lalaki na nagpapaligsahan sa paglalakad, kaya dinala siya ni Solomon sa isang silid upang ipakita sa kanya ang isang tungkod na kilala bilang kayamanan ng templo ng Diyos ng tagapangalaga. Ipinaliwanag niya na ang tungkod ay may lahat ng katangian, kabilang na ang pagpapagaling, at maaari pang ang magbago ng hugis tulad ng tungkod ng hari ng mga unggoy. Akala ni Pharma hindi siya karapat-dapat sa gayong banal na relikya, ngunit hinimok siya ni Solomon na kunin ito. Nang gawin niya iyon, nagniningning ito ng maliwanag at nagbigay daan sa pagkamangha ng lahat ng naroroon, kabilang na si Ellen na sinubukan ni Pharma na ibigay ngunit dumaan lamang ang wand sa kanya. Ipinaliwanag ni Solomon na ang tungkod ay hindi pang mundo at sa makatuwid, tanging mga Diyos lamang na hindi pang mundo ang makahahawak dito. Nang kunin niya ulit ito, tinanong niya si Solomon kung luluutang ba ito, at sumagot ito na may mga tala ng posibilidad. Sinubukan niya talaga ito, at lumutang nga ito na ikinatuwa ni na Ellen at Solomon. Bago umalis si Solomon, ipinangako niya kay Pharma na hindi siya guguluhin ng templo, ngunit sinabi niyang hindi sila ang may gawa sa insidente sa karwahe kaya mayroon pa rin siyang mga kaaway na kakaharapin.
Binigyan din niya si Pharma ng anting-anting upang supulan ang kanyang mga kapangyarihan, at ito ang nagbalik sa kanyang anino, na nagpasaya sa kanya ng higit pa kaysa noong natanggap niya ang wand. Pagkatapos ay pumunta siya sa bayan kasama sina Blanche at Lot, at habang naglalakad sila sa paligid ng bayan, naisip niya kung paanong magiging mahirap ang pagkuha ng mas maraming manggagawa. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang customer na nagtatanong sa isang staff ng Botica kung bakit hindi sila nagbibenta ng mga produkto ng pharma. Sinabi ng lalaki na nagbibenta ang lugar ng kakaibang gamot sa napakababang presyo, na kainahinala. Dumating din ang boss at ipinaliwanag na kailangang aprubahan ng unyon ang mga produkto ng pharma bago sila payagang magbenta. Pabalik sa tindahan, naisip niya ang ideya na gumawa ng bagong samahan dahil si Veron ay walang kwenta. Sana raw maging maayos ang lahat dahil ayaw na niyang muling magpakapagod, pero sa tingin ni Ellen ay nakakatawang biro lang iyon. Samantala, sa samahan ng mga parmasyutiko, abala ang walang hiya nilang grupo ng matatandang lalaki sa pagpaplano kung paano sasabotahe si Pharma pagkatapos niyang gumaling mula sa kanilang pag-atake. Sa palagay ni Veron, malamang na nilinis niya ang mga sediment at inayos ang lugar salamat sa kanyang mga sining ng Diyos o sa pera ng kanyang ama. Habang nagagalit siya, may mga tumawa sa kanya, kaya pinaalalahanan niya ang mga ito na sinisira ng pharma ang negosyo kaya kailangan nilang harapin siya. Ipinagbawal din niya sa lahat ng miyembro ng guild na lumapit sa Botica o mapanganib na mawala ng lisensya. Mamaya sa bayan, isang lalaki ang kumakatok sa pinto ng doktor habang buhat-buhat ang kanyang may sakit na anak. Sa kabutihang palad, dumaan si Pharma at nagpakilala. Ngunit dahil miyembro siya ng guild, hindi niya gustong makipag-usap kay Pharma. Gayunpaman, nagbago ang isip niya at sinamahan si Pharma sa Botica nito, na pagkatapos ay ginabayan siya sa isang gilid na pasukan, na nagdulot sa kanya na isipin na ito ang karaniwang daanan. Nang makapasok na sila, inabutan niya ng maskara sa ilong ang lalaki, na nagpalinaw sa kanya na pinoprotektahan ng Pharma ang kanilang mga customer mula sa sakit ng kanyang anak. Nagsimula siya sa pagtatanong ng mga pangunahing impormasyon tulad ng pangalan at edad ng kanyang anak, kung ano ang kinakain nito, at iba pang detalye na ikinagulat niya. Kinuha rin niya ang kanilang mga sukat dahil walang malay siyang babae, at nang tanungin ng lalaki ang kahalagahan nito, ipinaliwanag ni Pharma na kailangan niya ito para maibigay ang tamang dosis. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit din niya ang kanyang banal na mata sa batang babae na nagpakuryoso sa lalaki. Pagkatapos ay inihayag ng Pharma na ang kanyang anak na si Marie ay nagdurusa lamang sa matinding sipon. Hindi makapaniwala ang lokal na parmasyutiko dahil nasaksihan niya ang maraming sintomas, pero siniguro sa kanya ng Pharma na sipon lang talaga ito, pero sanhi ng virus. Hindi niya naintindihan ang karamihan sa mga salitang ginamit ni Pharma pero naintindihan niya ang mga tagubili nito na ipainom ang gamot sa pamamagitan ng paglanghap at hindi sa paglunok. Pagkatapos ay iniwan niya ang mga ito upang magpahinga ng kaunti bago umalis at pagsapit ng gabi ay bumuti na ang kalusugan ni Marie. Habang hinahatid niya sila pauwi, nangako pa siya na aalagaan niya ito kung lumala ang mga sintomas. Sa gate, inaasahan ng lalaki ang isang napakalaking bayarin, pero nagulat siya nang sinabi ni Pharma na halos kasing presyo lang ito ng malaking tinapay. Nang makabalik sa bahay, nag-alala ang asawa niya nang malaman niyang bumisita siya sa Parallel World Pharmacy. Gayunpaman, sinabi niya na wala siyang pagpipilian bago niya pinuri ang Pharma at kung paano niya tunay na pinahalagahan si Marie. Inamin niya na bilang isang parmasyutiko, kung may matututunan siya mula sa Pharma, malaking tulong iyon, pero nangangahulugan iyon ng paglaban sa samahan. Pinapaalalahanan siya ng kanyang asawa tungkol sa mga utang mula sa tindahang binuksan niya, ngunit napagtanto niyang desidido na ito kaya't nagsimula siyang humagulgol. Sa susunod na pagpupulong ng guild, isiniwalat ni Veron kung paano niya sinira ang lahat ng kosmetikong binili ng kanyang asawa mula sa Pharma, at bamulong pa ang iba kung paano madalas bumisita ang obispo sa tindahan. Biglang tinanong ni Veron si Pierre kung ano ang palagay niya sa sitwasyon dahil ang kanyang tindahan ang pinakamalapit sa pugad ng demonyo. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Pierre at buong tapang na nagsalita, nagtanong kung may sinuman sa mga naroroon na nakakita na ng gamot na ginagawa ng Pharma. At syempre, sinabi nilang hindi. Idinagdag niya na kailangan nilang makita ang kompetisyon gamit ang kanilang mga mata tulad ng ginawa niya. Inamin niyang humingi siya ng tulong sa kanila at sinabing pantay-pantay at mura ang pagtrato nila sa lahat.
Pero nagalit si Veran habang naghahanap ng mga dahilan para tawaging demonyo ang Pharma. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magmura tungkol sa kung paano siya pinabayaan ng isang marangal sa oras ng kanyang pangangailangan, na sinasabing limitado ang kanilang banal na kapangyarihan, kaya kinailangan niyang ilibing ang kanyang anak. Patuloy na itinutulak ni Veran na maalis ang Pharma sa anumang paraan, ngunit sinubukan ni Pierre na kumbansihin ang lahat na matuto mula sa kompetisyon sa halip na umasa sa mga swerte at malabong kaalaman. Nagsisimula na siyang magkaroon ng katuturan hanggang sa pinatahimik siya ni Veran at pinaalis. Nang hapon na iyon, natagpuan ni Pharma si Pierre na nakaupo sa harap ng kanyang sinirang tindahan habang ipinapaliwanag kung paano niya hinarap ang samahan at kung paano siya pinarusahan dahil dito. Ipinaliwanag niya kung paano niya kailangang umalis sa bansa kung gusto niyang magpatuloy sa pagiging parmasyutiko. Pero sinabi ng Pharma na hindi na siya kailangang umalis dahil kamakailan lang siyang nagtatag ng isang samahan. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Pierre na sumali sa kanyang bagong samahan at napaluha ang lalaki sa pagbabago ng mga pangyayari. Hindi nagtagal, itinayo na niya ang kanyang tindahan gamit ang ilang produkto ng Pharma at bago pa man niya buksan ito, hinimok siya ni Marie na gawin ang lahat ng makakaya niya, na ginawa naman niya at nagulat nang makitang maraming tao ang naghihintay sa labas. Ilang taon na ang nakalipas, isang henyong nagngangalang Camus ang inaresto ng templo kahit malaki ang naitulong niya sa paglago ng medikal ng kaharian. Sa kanyang huling sandali, nais malaman ng batang si Bruno kung bakit siya nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao, ngunit nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita tungkol sa bilog ng buhay at kung paanong may mga taong namamatay at isinilang araw-araw. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng pag-eeksperimento, nagising si Bruno mula sa bangungot. Sa oras ng tanghalian, napansin ni Pharma na tila balisa siya kaya tinanong niya kung ano ang problema. Gayunpaman, nagpasya si Bruno na huwag banggitin si Camus habang nag-aalmusal. Sa sandaling iyon, may dalang sulat mula kay Pal. Binasa ng kanyang panganay na anak at ni Bruno na maantala ang kanyang pagbisita sa bahay, na ikinabahala ng kanilang ina dahil sabik na sabik siyang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Lot at Blanche sa pagsasabi kung paanong si Pal ay isang henyo at hindi na kailangang pag-isipan na kahanga-hanga rin si Pharma. Kaagad pagkatapos, pumunta sina Pharma at Bruno sa opisina kung saan pinaalalahanan ni Bruno si Pharma tungkol sa paparating na street flu fair, isang buwang kaganapan kung saan nagtitipon ang mga mangangalakal mula sa buong mundo sa kabisera. Sinabi niya sa Pharma na mag-ingat, ipinaliwanag na may mga ulat ng isang kakaibang epidemya na sumiklab sa isang isla ng kalapit na bansa. Sinabi niya na ang sulat ni Pal ay naglalaman ng detalye kung paano nawala ang mahigit 1,000 kolonya. Ikinabahala ito ni Pharma dahil gusto niyang malaman ang mas maraming detalye, ngunit idinagdag ni Bruno na ang pangkat ng pananaliksik na kumuha ng mga sample ay namatay din kamakailan, na nangangahulugang nakakahawa ito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na bagaman natapos na ang epidemya, may mga kalakal mula sa isla na darating sa perya, kaya may posibilidad na kontaminado ang mga kalakal. Para mas lumala pa ang sitwasyon, kailangan pa silang ihatid sa daungan sa bagong sakop niya. Ang katotohanang lahat tungkol sa epidemya ay naglaho sa abo ay nagbigay takot sa Pharma dahil malinaw na hindi ito mapapamahalaan. Sa ulat ni Pal, ang unang mananaliksik ay nagkaroon ng mataas na lagnat na sinundan ng pagsusuka at sakit ng ulo bago nagkaroon ng bukol sa leeg, pagkatapos ay namatay siya sa ika-7 araw. Ang ikalawang mananaliksik ay mas mabilis na namatay, ngunit may iba't ibang sintomas tulad ng pag-itim ng balat, at doon nila nalaman na wala na silang pag-asa. Ang mga sintomas ay nagdulot ng takot kay Pharma, ngunit humingi siya ng karagdagang detalye, kaya binasa ni Bruno kung paano nilikha ng isang hindi kilalang individual ang isang bagong aparato, at ang paksa na pinag-uusapan ay si Pharma at ang kanyang mikroskopyo. Naging resulta na ginamit ng mga mananaliksik ang kanyang mikroskopyo at nagawang makita ang virus, kaya hiniling ng Pharma na magpadala si Pal ng ilang guhit. Samantala sa palasyo, may ginaganap na pagpupulong kung saan nalaman nila kung paanong bumaba ng mahigit 20% ang bilang ng namamatay sa kaharian mula nang itatag ni Pharma ang kanyang botika. Lahat ay may magagandang sasabihin tungkol sa impluwensya ng Pharma sa kaharian, kaya naisip ng Empress na matalino na gantimpalaan siya para sa kanyang papel. Iminungkahi niyang gawing archduke siya, ngunit itinuro ni Mary na hindi maaaring ibigay ang gayong ranggo sa isang menor de edad.
Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, naisip ng Emperoress kung paanong malamang na sinasaniban si Pharma ng isang nilalang, at gusto niyang makahanap ng paraan para matulungan itong kumilos ng malaya. Samantala, sa Batika naman, ipinaliwanag ni Pharma ang nakamamatay na pagkalat ng sakit kay Ellen na nagmungkahi na itigil na nila ang perya. Dumating din si Lot na may dalang sulat mula kay Pal, at nang makita niya ang sketch, para siyang nakakita ng multo. Batay sa nakita niya, ito ay isang bagay na tinatawag na Yersinia pestis. Agad siyang nagpadala ng ilang tauhan sa bayan ng Daungan upang ihanda ito para sa kwarentina, at nangako silang gagawin ang kanilang makakaya. Nang makaalis na sila, lumapit sina Pharma at Ellen kay Bruno at sinabing malamang na ang epidemya ay ang Black Death. Mayroon na ring parehong kaisipan si Bruno matapos basahin ang ilang libro, at naalaala ni Pharma kung paano ito kilala bilang bubonic plague na may 70% na namamatay noong ika-17 siglo. Ipinaliwanag nila ang mga pag-iingat na ginawa na nila upang maiwasan ang pagkalat, gayunpaman, kinailangang bigyang diin ni Bruno ang pagbagsak ng imperyo kung magkakaroon ng pagkalat dahil walang paraan upang labanan ang sakit. Pagkatapos ay ipinahayag ni Pharma na nakagawa na siya ng bagong gamot at ipinadala na ito para sa pag-iimpake sakaling mangyari. Bagaman humanga si Bruno sa kanyang bilis ng trabaho, sinabi ng Pharma na kailangan pa rin nilang pigilan ang pagkalat ng sakit dahil siya lang ang makakagawa ng gamot. Sa sinabing iyon, nakipag-ugnayan sila sa Emperoress upang payagan ang inspeksyon ng mga kalakal sa tarangkahan ng kabisera. Bukod pa rito, hiniling niya na alisin ang mga nagkakalat ng sakit na pulgas at daga, kaya't agad na kumilos ang Emperoress upang gawing posible ang kanyang kahilingan. Nagpasalamat si Bruno sa pakikinig at mabilis na pagtugon sa kanila, ngunit sinabi niyang lubos siyang nagtitiwala sa Pharma. Mamaya ng araw na iyon, ipinakita ni Pharma kay Pierre ang compound microscope na ginawa niya para hindi na sila kailangang lumapit pa sa mga bakterya. Iniulat din niya na ang gamot na ginawa niya ay naimpake at naipamahagi ng naaayon ng libre kung kinakailangan. Pagkatapos mag-ayos, iniwan niya ang kabisera sa pangangalaga ni Pierre. Kasabay nito, binigyan ng ulat ang Emperoress tungkol sa paghahanda ng perya at kung paanong hindi nakakasagabal ang mga checkpoint sa kanilang mga plano. Nagpadala rin si Obispo Salomon ng mga pari sakaling kailanganin ang paglilinis. Hiniling niya sa kanila na panatilihing lihim ang usapin tungkol sa epidemya dahil baka samantalahin ng kanilang mga kaaway ang sitwasyon at lumikha ng kaguluhan. Samantala, maglalakad na sana sina Elaine at Pharma nang mapansin niyang takot ito. Hinikayat niya ito sa pamamagitan ng pagpapansin sa dami ng sumusuporta sa kanya. Pagdating sa bayan ng Daungan, sinulyapan nila ang mga barkong naghihintay na inspeksyonin at kung paanong ang isa lamang ay maaaring sumire sa kasaganaan ng bansa. Hindi nagtagal ay nakasama na nila ang koponan na kanilang ipinadala sa unahan na nagulat na nakadaong na ang lahat ng barko bago nila ibinigay sa kanila ang mga dokumento mula sa kanilang inspeksyon sa ngayon. Iniulat nila na kahit ang mga barkong nakapasa sa inspection ay pinadalisay pa rin ang kargamento sakaling may mangyari. Sumali rin sila sa inspection team at dumating sakay ng bangkang may meniping negosyante. Kailangan nilang makipag-usap sa doktor ng barko na nakipagtulungan sa kanila habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin sa ilalim ng kubyerta. Pagkatapos ng inspection, walang nakitang problema ang Pharma sa kanilang kargamento. Gayunpaman, binigyan niya sila ng ilang race eta at sinabing ang mga miyembro ng kanilang tripulante ay nagdurusa sa scurvy. Habang lumilipat sila sa susunod na barko, nagsimulang mag-away ang mga mandaragat para sa susunod na pwesto dahil sapat na ang kanilang pagkaantala. Patuloy na nag-throw ng baby tantrums ang matatandang lalaki na nagdulot ng pagkuha ni Len ng kanyang wand, ngunit nagulat sila sa mga putok ng canyon mula sa pulang hukbong pandagat ng imperyo. Nalaman din na si matandang Jean ay isang komandante ng hukbong pandagat. Inihayag ni Jean na si Pharma ay isang royal pharmacist at anak ng isang archduke, na ikinagulat ng mga mandaragat kaya ipinangako niyang palulubugin ang anumang barkong mang-insulto kay Pharma. Nakipagkita rin ang team ng Pharma kay Jean na ang tanging gusto ay ang candy sa kanyang tindahan higit sa anuman. Sinabi ng mga tripulante na tumigil na sila sa pagbaba dahil sa scurvy simula nilang kainin ang kanyang mga candy at natuwa si Pharma dahil nakatulong ito sa kanila. Pagkatapos ng kanilang inspection, takot pa rin si Ellen sa posibilidad ng pagkalat ng Black Death, kaya hinimok niya ang lahat na maging masipag.
Sa sandaling iyon, pumasok si Adam, ang gumaganap na gobernador, upang iulat na isang grupo ng mga tao mula sa nayon ng Estak ang iniulat na namatay matapos magpakita ng mga sintomas ng mataas na lagnat. Ang nayon ay nasa kanluran ng kanilang kinaroroonan at iniulat na ilang mandaragat ang umiwas sa inspeksyon at ilegal na tumakas doon. Iniulat niya na mabilis na kumakalat ang paglaganap ng sakit, kaya naghanda ang farmer na pumunta doon, na ikinagalit ni Ellen, ngunit ipinaunawa niya rito ang bigat ng sitwasyon. Sinubukan siyang pigilan ni Ellen pero hinikayat siya nito na maging kapaki-pakinabang sa halip na magreklamo gayong sapat naman ang kanyang tauhan at kagamitan. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang mahiwagang tungkod at nagmadaling lumipad palayo. Habang lumilipad siya, nawala siya sa kanyang mga iniisip at nabangga sa isang ibon na nagpabagsak sa kanya, ngunit nanatili siyang lumulutang bago siya bumagsak. Habang papunta siya sa isang malaking puno, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa takot at kahit papaano ay nakalusot siya dito salamat sa kakayahan ng kanyang wand. Nang makarating siya sa nayon, maraming taga-nayon ang paalis na at hiniling niya sa kanila na manatili. Siyempre, sinabi nila sa kanya na umalis na lang dahil ayaw nilang mamatay. Hindi nagtagal ay nagsimula silang magpanik at tinawag siyang masamang espiritu na sumumpa sa kanila dahil bigla na lang siyang sumulpot. Habang binubunot nila ang kanilang mga sandata laban sa kanya, ginamit niya ang kanyang wand para lumikha ng isang dome ng yelo sa paligid ng nayon at mas mabilis na bumagsak ang kanilang mga pangakaysa sa isang hose skirt. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na balak niyang iligtas sila bilang isang royal pharmacist at nang mapansin nila ang kanyang badge, kumalma sila at hiniling sa kanya na iligtas sila. Sa loob, ipinaliwanag niya na ang nayon ay hahatiin sa 3 sona para sa mga malubhang apektado, bahagyang apektado, at hindi apektado. Akala ng mga lalaki, balak niyang sunugin ang mga nahawaan, ngunit sinabi niyang ito ay para lamang unahin ang pinakamahalagang tao. Pabalik sa daungan, napansin ng hukbong pandagat ang isang kakaibang barkong papalapit at dinagtagal ay napatunayan na malamang ito ang barkong nakatakas sa inspection. May mga watawat silang nakataas na humihingi ng tulong, na nangangahulugang nahawaan na sila, at habang papalapit sila, iniulat ng Kid Scout na patay na ang lahat ng nasa barko. Naisip ni Jane na hindi matalino kung hahanapin pa nila ang barko kaya pinaghanda niya ang mga ito na palubugin ang barko at ang mga contaminant nito. Habang inihahanda nila ang kanilang mga canyon, naalaala ng matandang si Jane kung paano gustong iligtas ni Pharma ang lahat pero kailangan nilang laktawan ang inspection. Sinabi niya na isang panalangin ang bumuo sa kanila, pagkatapos ay pinutok nila ang kanilang mga bala at hindi nagkamali, hindi katulad mo. Sa isang institusyon, nagreklamo ang ilang kalalakihan tungkol sa kung paano nila kailangan ng mas maraming kamay para tumulong sa kanilang trabaho, ngunit nang nagboluntaryo ang isang babae na tumulong, sinulyapan lang nila siya at sinabing hindi na lang salamat. Nalaman ko na kilala siya bilang si Professor Blackmold at malapit na siyang magretiro kaya hindi na kailangang isali siya. Sa kanyang opisina, tinawag siya ng kanyang katulong na Casper ngunit pinatigil niya ito. Idinagdag na hindi lang siya isang matandang babae, ang kanyang espesyalidad sa amag at mikroorganismo ay walang kahalagahan sa modernong medisina. Habang tinatanggap niya ang kanyang kawalan ng silbi, may pumasok upang tawagin siya sa opisina ng Pangulo. Samantala sa ESTAC, pumasok si Pharma sa unang gusaling paghihiwalay ngunit nang buksan niya ang pinto, tinanong ng mga lalaki kung ano ang ginagawa ng isang bata doon. Gayunpaman, isa pang lalaki ang huminto sa kanilang pagtatalo habang inihahayag kay Pharma na kasama niya si Salomon noong nakaraan kaya alam niyang si Pharma ay si Panictaios. Nang malaman na kung sino ang boss, iniulat nila na hindi nila matukoy kung sino ang nahawaan at kung sino ang hindi. Pagkatapos ay inutusan sila ng Pharma na bigyan ng gamot ang lahat ng naruroon habang isa-isang sinusuri niya ang mga pasyente. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na mata upang isa-isang suriin ang mga ito at nakita na posible ang paggamot kapag nawala ang liwanag. Sinabi niya sa isang maswerteng lalaki na ang tanging sakit niya ay sipon lang kaya malaya siyang umalis sa isolation center. Ginamit pa niya ang kanyang wand para pabilisin ang paggaling pero lumalabas na hindi niya kayang harapin ang sitwasyon mag-isa, kahit napapalapit na sa kabisera ang kontaminadong kargamento. Pagkatapos ibigay ang mga gamot, tinanong nila si Pharma kung ano ang susunod na gagawin at sinabi niya sa kanila na dapat silang lumipat at tiyaking hinto ang kontaminadong kargamento na patungo sa kabisera.
Sa daungan naman, katatapos lang ng inspeksyon ni Ellen at ng kanyang team pero pinayuhan pa rin niya ang kanyang nasasakupan na huwag maging kampante. Naisip ni Ellen na mas mahusay na hinarap ni Pharma ang sitwasyon at sana mas marami siyang natutunan mula sa kanya, idinagdag na wala siyang espesyal na kapangyarihan tulad niya. Mabilis niyang tinikom ang bibig pero hindi sumang-ayon ang kanyang katulong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na bagaman mas tumpak si Pharma, mas mabilis siyang nag-inspeksyon ng kargamento kaysa sa kanya. Nang marinig ito, nagpasalamat siya sa Diyos na hindi pa siya isa pang Socorro. Pabalik sa instituto, ang presidente na nagkataong si Bruno ay nagtanong kay Casper tungkol sa kanyang pananaliksik ngunit pinutol niya ito sa pag-aakalang gusto nitong kanselahin ang pondo para sa kanyang pananaliksik. Nagpasalamat siya sa pagtitiis nito sa kanya ng matagal at nagpasakop na mapilitang magretiro, ngunit pinigilan siya ni Bruno. Sinabi niya na hindi niya siya tinatanggal sa trabaho at sa katunayan ay may mahalagang trabaho siyang ipapagawa sa kanya. Nagulat siya nang marinig na posibleng mailigtas niya ang mundo, pero kalmadong inabot ni Bruno sa kanya ang isang sulat na naglalaman ng tagubili na kumuha ng gamot mula sa isang microorganismo. Nang tanungin niya kung sino ang henyong sumulat ng sulat, sinabi ni Bruno na confidential ito at tinanong na lang kung kaya niyang gampanan ang gawain. Sa kabutihang palad, inihayag niya na mayroon na siyang isa sa mga organismo na kinultibang sa kanyang lab sa loob ng maraming taon at talagang ipinakita niya sa kanya ang sample na sa tingin niya ay walang silbi tulad niya. Pagkatapos ay inihayag niya na lahat ng mapagkukunan ay ibubuhos sa paggawa ng bagong gamot kasama siya at ipinangako niyang gagawin ang kanyang makakaya. Pabalik sa SDAC, ipinaliwanag ni Pharma sa alkalde na hindi nila nailigtas ang ilan sa mga pasyenteng kritikal ang kalagayan ngunit nagpasalamat pa rin ang alkalde kay Pharma dahil napababa nito ang bilang ng mga nasawi. Dagdag pa ni Pharma, para maging ligtas, kailangan niya ang kooperasyon ng mga taga-nayon kaya kailangan silang manatiling kwarentenado sa loob ng pader ng yelo sa loob ng 2 linggo. Bago umalis, hiniling niya sa kanila na huwag hawakan ang anumang hayop anuman ang mangyari. Nakisama rin siya sa pari at lumipad sa kanyang tungkod. Hindi pa siya nakakalayo nang mapansin niya ang isang apoy mula sa malayo, kaya bumaba siya upang hanapin ang mga pari na nauna niyang ipinadala na sinusunog ang isang kariton. Sa una ay hindi gustong makipagtulungan ng mga nahuling mangangalakal, ngunit siniguro niya sa kanila na darating ang Black Death para sa kanila at kailangan nilang umamin na mayroon silang 4 na kariton at ang isa ay kargado ng mga ardilya. Kinumpirma nila na ang mga ardilya ay ipinadala mula sa isla na winasak ng epidemya, na lalong nagpatunay na ang mga bag ng dumi ang responsable sa pagkalat ng salot. Inamin din nila na May 24 silang manggagawa kasama ang 5 banal na kabalyero, na medyo kainahinala, kaya tinanong ng mga pari kung bakit sila sinamahan ng mga maharlika. Sa impormasyong iyon, nagtapos si Pharma na sinadyang pinasok ng mga banal na kabalyero ang epidemya sa imperyo. Naalala rin niya kung paanong pinagpalagay na sinadyang gawa ang impeksyon ng Emperoress, na nangangahulugang may utak sa likod nito. Nagsimulang humingi ng pagtrato ang mga mangangalakal ng basura na parang karapatan nila ito. Gusto silang i-barbecue ng pari, pero sinabi ni Pharma na tatretuhan niya sila anuman ang kanilang mga kasalanan. Samantala, iniulat ni Bruno ang balita ng pagsiklab sa Emperoress at sinabing malamang na patungo sa kabisera ang mga rebeldeng tauhan at darating sa loob ng 1 o 2 araw. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga ministro na palakasin ang seguridad sa mga tarangkahan gayong kaya naman niyang ipatigil ang perya. Kinabukasan, ibinente ni Lot ang maskara sa bawat mangangalakal na makita niya at ipinabili ito sa kanila gamit ang kanyang kagandahan. Samantala, nakakuha si Pierre ng mga bagong sample mula sa gate na kanyang susuriin, at isa sa mga ito ay may mantsa ng Black Death. Sa sandaling iyon, sumiklab ang isang pag-atake mula sa labas ng gate, kaya ipinagutos nila na agad isara ang gate. Gayunpaman, sinira ng mga banal na kabalyero ang pintuan at sinimulang patayin ang mga gwardya. Sa kabila ng panganib, nagmadaling pumunta si Pierre upang tiyakin na ligtas ang mga dosis sa tolda. Nang makarating doon, pinanood ni Pierre habang dinadala ng mga banal na kabalyero ang isang holo na puno ng puting ardilya na kanyang pinakawalan sa kabisera. Nakarating pa siya sa paghagis sa kanila gamit ang kanyang kakayahan sa hangin. Nang makita ang mga ardilya, alam ni Pierre kung ano ang kahulugan nito, kaya agad niyang pinatunog ang alarma ng mga gwardya upang ipahiwatig na dumating na ang gulo.
Habang tumutunog ang kampana, may nagulat sa palasyo na sinakop ng mga banal na kabalyero mula sa Netherlands ang lungsod. Tinanong niya kung ilan at nang sabihin itong 5, umupo siya at nagtanong kung bakit hindi pa sila naasikaso. Pagkatapos ay iminungkahi ni Bruno na baka dumating sila para mahawan ang kabisera. Nagtaka ang Empress kung bakit sisirain ng Netherlands ang kanilang matagal ng alyansa para lang umatake gamit ang 5 kabalyero. Idinagdag na kakamatay lang ng kanilang pinuno kaya hindi ito maaaring maging pambansang pagsisikap. Nangatuwiran si Bruno na kailangang isang taong may espesyal na kaalaman sa medisina at iminungkahi pa nga na baka gawa ito ng isang napakatalinong parmasyutiko na minsan nilang pinatalsik mula sa kaharian dahil sa kanyang mga eksperimentong heretical sa tao. Kailangang mahuli siya ng mga inquisitor at itapon bilang isang karaniwang tao matapos nilang selyuhan ang kanyang banal na kapangyarihan. Idinagdag ni Bruno na bago makuha si Camus, nag-eksperimento ito sa mga lason na maaaring mailipat mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ibinunyag niya ang pangalan ni Camus sa Empress habang sinasabi sa sarili na sinumpa siya dahil hindi niya ito pinatay kahit alam niya ang masasamang intensyon nito. Samantala, nagbarikada ang mga banal na kabalyero gamit ang pader na yelo upang maiwasan ang mga pag-atake ng apoy bago naghanap ng pagkakataon upang matagumpay na sumugod sa mga bantay. Bago pa man sila makatakas, dumating si Salomon upang hindi makagalaw ang nagwawalang baalang mga banal na kabalyero. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang alisin sa kanila ang kanilang banal na kapangyarihan dahil hindi sila karapat-dapat. Sa parehong oras, takot na takot si Lot pero gusto niyang tumulong pero pinakalma siya ni Cedric. Hindi nagtagal ay dumating na si Pharma at ang unang ginawa niya ay tumayo sa kampanaryo upang tingnan kung gaano nakalayo ang pagkalat ng impeksyon gamit ang kanyang banal na mata. Nakita rin niya ang mga puting ardilya na nagliliparan ng casual para ikalat ang sakit, at pagkaalis niya, nakasalubong niya si Bruno, kaya magkasama silang naglakad patungo sa lugar kung saan ini-interrogate ang isang nakuhang kabalyero. Sinabi nilang wala silang kaalam-alam kung ano ang Black Death at ginawa lang nila ang sinabi sa kanila dahil hawak ni Camus ang kanilang populasyon, handang pumatay ng libu-libo sa isang galaw lang. Buong tapang nilang sinabi na sinasaniban siya ng masamang espiritu at nang dumating si Bruno, sumuko na sila. Habang sinusunog nila ang mga bangkay, iniisip ni Pharma na gumawa ng mas maraming gamot nang mapansin niya ang isang nakakatakot na figure na nagtatago sa itaas ng kanyang batika. Samantala, nagtungo si Lot sa batika dahil tumigil na ang pagtunog ng alarma, ngunit nang dumating siya, tumunog ulit ang mga alarma. Habang pinapasok siya ni Cedric, napansin niyang hindi nakalock ang mga pinto, ngunit umakyat na si Lot. Doon, napansin niya ang isang kakaiba kaya lumingon siya sa paligid para lang magulat nang pumasok si Cedric. Nakahinga siya ng maluwag na nagtapos ng maaga dahil sinaksak ni Camus si Cedric bago siya nilapitan. Pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa pinangyarihan sina Pharma at Bruno upang makita sina Lot at Cedric na nagdurugo hanggang sa mamatay. Agad na umatake si Bruno para makuha ang atensyon nito. Ngunit walang epekto ang kanyang ice magic nang ipakita ni Camus ang kanyang nakakatakot na mukha. Nang magsimula silang maglaban, hindi matukoy ni Pharma ang lason na ginamit ni Camus kaya nagsimula siyang maghula dahil wala ng oras. Na-block lahat ng spell ni Bruno at sa wakas ay umatake si Camus gamit ang kanyang masamang kapangyarihan. Sa wakas ay natanto ng Pharma na aconite ito, ngunit pagkatapos ay natanto niyang ito ay isang tambalang may maraming lason. Sa oras na natuklasan niya ang ikalawang lason, binabayo na si Bruno ng libre. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang garapon ng mapanganib na kemikal at nagsimulang magbigay ng talumpati tungkol sa kung paano tanging ang malalakas na tao lamang ang dapat mabuhay. Susubukan na sana niya ang kemikal pero inalis ito ng Pharma. Sa puntong iyon, halatang galit na galit siya at nagbigay ng napakabilis at nakakamanhid na suntok kay Camus. Nang makita ang kanyang kapangyarihan, gusto niyang sumali si Pharma sa paggawa ng pagpatay ng lahi, ngunit tumanggi si Pharma at ginamit ang kanyang kanang kamay para magbigay ng Superman Punch. Habang inilalayo niya ito, nagpatuloy pa rin siya sa isa pang suntok na nagpahina sa kalaban sa lupa, bago niya ginamit ang kanyang wand upang palayasin ang masamang espiritu sa loob nito, na makikita sa bahaghari na liwanag na inilabas ng wand sa kalangitan. Nang makita ni Salomon ang liwanag, alam niya na ang liwanag ng bahaghari ay nangangahulugan ng paglilinis sa anumang sakit na nasa hangin at lupa.
Samantala, nagkamalay din sina Lot at Cedric at niyakap niya ito mula sa likod. Pagkatapos ng labanan, ginamo nila ang ilang taong nahawaan habang nagawang pigilan ni Elaine ang pagkalat ng sakit mula sa daungan. Ipinamahagi pa niya ang gamot sa lahat sakaling mangyari, ngunit tinanggihan ito ni Veron mula kay Pierre, para lang lihim na ibigay sa kanyang asawa dahil isa lang siyang mayabang na bastardo. 2 buwan pagkatapos, opisyal na ipinahayag ng Emperatress ang pagtatapos ng Black Death Pandemic, na nangangahulugang malaya nang muling magbukas ang Parallel World Pharmacy. Ang kanilang unang mga customer ay sina matandang Jean at Obispo Salomon kasama ang iba pang mga tao.